Hello po, my name is Andre Ditagat. I-interview ko po si Mariela Miliado about climate change. What is effect of climate change? First and foremost, sa mga tao, naapektuhan yung hangin na iniintake natin. So, kung dati mararanasan natin na kapag ganitong panahon, yung hangin natin is malamig na, hindi na siya ganun kainit sa pakiramdam. Pero ngayon, kahit na bare months na, mainit na yung hangin na nararamdaman natin, na nai-intake natin, hindi na siya ganun ka-healthy kasi bukod sa nauubos na yung mga puno-puno natin sa paligid, lalo na dito sa Dasma, malaking epekto yung pagkakaroon ng malakas na impact ng araw sa ozone layer natin. So, hindi na siya ganun katibay para i-keep out yung masasamang effect o yung bad sides ng araw sa ating mga tao and sa mga halaman. Also, sa mga pagkain natin, yung mga food crops natin, dati sa ganitong panahon, madali na lang makapag-produce ng mga kainin nating gulay, ng mga prutas, ganun. Pero ngayon, may mga napapabalita na maraming nagtatanim na nagre-reklamo na sa ganitong panahon daw, nahihirapan pa sila kasi hindi na ganun ka-healthy yung lupa, yung araw masyado nang mainit para sa mga halaman na tinatanim nila. At saka pagdating naman sa mga tubig natin, hindi na rin ganun, yung iba hindi na rin ganun kadaming tulad ng sa ilog, sabihin na natin, di ba may mga ilog na natutuyo talaga sa sobrang init. Yon, isa na yung example. Tapos marami ring mga isdaan na mamatay sa sobrang init nung tubig kasi yung araw na dun sa tubig. Tapos pagdating naman sa mga hayop, maraming mga hayop pinawawalan ng tirahan kasi natutuyo yung mga puno, yung lupa na kinaanuhan nila, nauubos yung mga dahon na kinakain nila, yung mga damo na kinakain nila. Tapos nakaka-apekto siya sa atin din mga tao sa balat natin. Kaya ngayon mas nauuso na yung mga paggamit ng sunscreen, ng mga any product na nagpo-protect sa balat natin laban sa araw. Kasi ngayong climate change, masyado na siyang nakaka-apekto na imbis na yung Pilipinas, pagdating ng mga ganitong panahon, ramdam na natin yung spirit ng Christmas. Hindi. Ngayon, mainit na talaga siya. And yung bagyo, dapat sa mga ganitong panahon, hindi na siya ganun bumabagyo. Hindi na ganun dapat frequent yung pagkakaroon ng bagyo, pero nagkakabagyo. So, yung epekto ng araw sa ating mga tao, tsaka yung epekto ng bagyo sa ating mga tao, nagsasabay na siya ngayon, lalo na sa mga lugar tulad ng Japan. Hindi naman ganun yung Japan. Naulan sa kanila, kaya nga sa kanila nauso na lulutang na lang yung bahay kapag nagbaha. Pero hindi tulad dati na ngayon kasi pabigla-bigla na lang. Sa China rin, hindi ganun kadalas bumagyo sa kanila, kaya 'di ba hindi ganun ka-prepared yung bansa nila kasi nga yung climate change, siya na yung nag-change ng mga nararanasan natin for a long time shift. Hindi siya tulad ng panahon lang na this month maaraw, next month maulan na. Siya, nagkakos siya ng pangmatagalang effect. So, pwedeng this month hanggang December, maulan lang tayo. Tapos, pagdating natin ng January, medyo okay yung panahon. Tapos, buong taon, medyo okay. Tapos, next year, hindi. Ganun yung nagiging ng climate change. Mas matagal yung effect niya and mas pwedeng lumala kapag hindi natin naagapan. So, yun, yung epekto ng climate change sa ating mga tao is malawak siya. Hindi lang sa UV rays na natin sa balat natin, hindi lang sa mga pagkain na kinakain natin, hindi lang sa hangin na hinihinga natin o nararamdaman natin, kundi sa lahat, sa lupa na kinatatayuan natin, sa mga puno na nakikita natin, and also dun sa, kung updated yung lahat, is yung sa nangyayari ngayon sa Antarctica. Nawawalan na ng tirahan yung mga polar bears kasi natutunaw yung mga yelo. So, kahit sila na doon na nakatira,
mas nabibigla sila kasi kung dati, hindi basta-basta nagbibitak-bitak yung mga ice na nabuo. Ngayon nagbibitak-bitak na nagkukos sa kanila minsan na yung bear cub nahihiwalay dun sa nanay niya kasi inaagos na lang sila kasi sa sobrang alamot. Yun. So yung climate change, masasabi na long-term effects siya sa lahat, sa atin, sa tao, sa hayop, sa nature, sa lahat-lahat. So yun. Po, maraming salamat po. Doon lang po magtatapos yung interview.